Okay guys, welcome back. Siyempre, PC Basic Tips. Meron akong printer guys dito na Epson L360. Nagkaroon siya ng problema kaya gagawa natin ng video tutorial. Ang good news dito guys, may tuturo ko sa inyo kung paano ayusin itong Epson L360. Ang bad news guys, hindi ko na siya ma-search sa Google yung apps na kailangan natin para maayos yung printer. Kasi yung meron na ako nitong apps, napakatagal na panahon na, mga 2 years ago na yata yung apps ko na to. Kaya swerte tayo na i-save ko na siya. Okay, papakita ko muna sa inyo guys kung anong nangyayari dun sa Epson L360 ko na printer. Okay, okay guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na printer ko, yung Epson L360. Matagal na rin sa akin to guys. Ayan, buksan natin. Ayan, kung mapapansin nyo, nagbibili yung red lights, palitan. Tapos yan. Okay, ang problema nito guys, kailangan natin i-reset to. Ayan, kailangan natin i-reset. Nakapag-reset naman na ako ng printer, pero yung Epson L5190 natin. Yun, nakapag-reset na ako noon. Pero ang pagkakalam ko, same process lang ng pag-reset ng Epson L360 at Epson L5190. Kasi same brand lang naman sila. Kaya yan, simulan na natin guys. Si-set up ko lang yung camera. Okay, tapos simulan natin ang pag-reset. Okay guys, nandito na tayo sa server. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na na resetter ito. Yan. Sensya na kayo, medyo malabo yung kuha natin eh. Medyo maano kasi dito sa shop. Ito. Ang problema guys, tinry kong i-search sa Google kung paano i-download to. Wala na akong makitang website. Basta kayo na lang bahala kasi naka-copyright ako guys nung gumawa ako ng tutorial about kung paano mag-download ng mga link sa website. Ayaw na ni YouTube yun. Hindi ko alam kung bakit. Naka-copyright yung isang video ko. Kaya ito matagal na to guys. Pakita ko sa inyo yung kanyang details. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, okay, ayan. 2020 pa siya guys. Nagawa. Tapos, ngayon, pinapi-paste ko lang ngayong ano na yan. Ayan na. 4.6. Pero, nung 3.11.2020 ko pa siya na-download. Ayan, patunay na matagal na sa akin to guys. Okay, pinakita ko lang kasi bahala na kayo guys, hanap kung saang website pwede nyo ma-download yan. Kasi, nakikita si YouTube ngayon sa mga ganyang download sa website. Okay? Kaya yan, simulan na natin. Siyempre, pag nakapag-download na kayo nito ng Epson L360 resetter, okay. Pag na-download na ngayon yung Epson L360 resetter, okay, ano gagawin natin? Siyempre, open lang natin yan. Double click natin, open natin. Okay, lalabas to. Double click lang natin tong Epson na folder. Tapos dito tayo sa add folder. Double click lang din natin sa add folder. Okay, so na dito, not-selected. Select muna tayo guys, select. Pag na-select, click natin itong tapos hanapin natin yung ating printer, L360. Okay, tapos, okay natin. Tapos, syempre, dito sa baba, hanapin natin kung anong problema ng ating printer Magre-reset tayo Mag-reset. You can select particular address.
Okay. Ito, click natin to. Ibang language pala to. O, dito tayo. Tapos, setting. Ito tayo sa waste ink pad counter. Ito tayo. Ito yung ating problema. Ito yung ating problema. Okay lang natin. Okay. Ay! Ink. Ink. Sorry. Ito, i-click lang natin to, guys. Waste ink pad counter. Kasi ito yung ating problema. Tapos okay lang natin. Okay, parang ang dali nung sa Epson L360, guys. Wala ka nang gagawin iba. Napaka-basic lang pag L360 yung ginagawa natin sa pagre-reset. Tapos check lang natin tong main pad counter. Tapos okay, check. Okay, maximum na-reach na natin yung maximum, guys. Ayan, mapapansin nyo. Ayan. Ang maximum point natin ay 6,207. Okay, na-reach na natin siya, guys. Kaya siya nagbi-blink light yung ating printer na Epson L360. Na-reach na natin, guys. Kumbaga, hindi natin siya magagamit kasi nga nagbi-blink light. Nagbi-blink siya ng red lights. Ngayon, kailangan natin i-reset yan. I-reset. Okay. Okay, check ulit natin to. Tapos, inalize na tayo, guys. Ito, inalize. Check, inalize natin. Okay, nakalagay when the OK button is clicked, counter will be analyzed. Okay lang natin. Okay, please turn off the printer. Patayin mo lang daw natin yung printer. Nakabukas kasi siya, guys. Sige, papatayin ko muna, ha. Patayin ko lang saglit, guys. Naku pa. Okay, napatay ko na yung printer, guys. Okay. Please reboot the printer. Okay. Okay, napatay na natin yung printer. Okay, napatay na natin yung printer, guys. Ngayon, i-check ulit natin kung nag-reset na ba. Diba kung napansin nyo kanina, ito yung maximum natin, 6,207, nagkaroon din siya. I-check ulit natin, double check natin kung nag-reset na ba, tapos check ulit natin to. Okay, patay pala, kailangan ko muna pala i-open yung printer, guys. Wait lang. Okay. Na-open ko na yung printer, tapos check ulit natin. Okay na, guys. Na-zero na. Ayan, pakita ko lang sa inyo, guys. Ayan. Na-reset na natin. Ganun lang ka-basic. Mas basic pala to, guys, pag sa mga L360. Hindi katulad no L5190. Pag nag-reset tayo, medyo hassle siya. Ng konti lang naman. Check ulit natin. Okay, meron pa pala siya natira. Okay, pag may ganyan pa pala, buti na check natin. Check ulit natin. Tapos analyze. Okay, patayin ulit natin yung printer. Okay, kailangan daw i-turn off. Patayin muna ulit natin. Okay. Pero nawala na yung blink light niya.
Naglo-loading pa yung ano natin. Head filter. Okay, yan. Namatay na yung ating printer. Yan. Open ko na lang uli. Kung napansin nyo guys, wala na yung blink lights, di ba? Blink, nagbi-blink dito na red. Okay. Okay na natin. Ayan, ito. Kailangan daw natin i-turn on. Okay, check. Check ulit natin. Baka na naman may naiwan na naman eh. Ayan, check. Meron pang 12. Ano naiiwan? Analyze ulit natin hanggang sa maubos. Hanggang sa maubos, guys. Okay, turn off daw ulit natin yung ano. Please turn off. Simutin natin ng simulin. Okay, turn off natin. Mas madali mag-reset dito guys. Wala nang gagawin mga folder compare sa EWIP5190. Papa-plus ko sa screen mamaya yung kung paano mag-reset ng L5190. Yan medyo may konting hassle lang yun guys. Antayin lang natin mamatay itong ating printer tapos okay na lang natin. I-on na lang uli natin ulit. Ayan, matay na. Tapos on uli natin kasi i-check uli natin. Napakadali lang guys. Okay, check main pad, counter, tapos check. Sundan nyo lang naman to, paulit-ulit lang naman to guys. Tapos check, analyze natin pag may mga ganyan 12. Okay. Okay, yun na guys. Nawala na siya ng tuloy yan. Tapos please turn off daw yung ating printer. Ayan, papatay lang huli natin. Ayan. Tapos okay na. Napakadali lang guys. Napaka-basic lang. Napaka-basic lang. Ayan kung makapansin nyo, 0. Ayan. Paulit-ulit lang naman. Kuwari, na-reset na natin. Check natin to, tapos check, i-click natin itong check, tapos pag nakita nyo yung 0 okay pala, check main pad counter, tapos check natin, lalabas to kung ilan yun, tapos check main pad, tapos analyze para mag 0-0. double check nyo ulit, check nyo yung main pad, check ulit, pag may lumabas, check main pad, analyze ulit para ma-reset. Okay, sana naintindihan nyo. Pag nakita nyo ganyang 0 na, finish na natin. Okay. X nyo na to. X na. Okay na guys. Pwede na natin magamit yung ating printer. Okay yan, sana nasundan nyo guys. Kung mapansin nyo, kagigising ko lang kasi guys. Tapos ni-repair kagad natin yung printer. Pag may mga ganong problema, kailangan natin i-reset. Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, bahala na kayo dun sa pag-download ng Epson L360 resetter sa Google kasi may fit si YouTube ngayon sa mga tutorial kung paano mag-download
ng mga apps sa mga website na copyright yung aking isang video doon. Matik guys, violation copyright. Sayang. Pero ang mahalaga, nagawa naman natin yung kung paano mag-reset ng FML 360. Guys, ito lang sabihin ko, napakadaling mag-reset ng FML 360 compare sa FML 5190. May gagawa ka pang folder, may mga ano ka pang mga code, mga gano'n, na ipa-plus ko sa screen na yan. Ayan. Ito. Yan. Nag-reset tayo yan. Kaya kung may naka-XML 5190 ka, huwag kayong mangamba. May mga tutorial namang gumagawa. Isa na ako doon para makatulong sa inyo. And guys, sana naintindihan nyo. Pasensya na kayo kung medyo minsan nagkakamali ako kasi actual video to eh. Tutorial yung ginagawa natin. Hindi naman tayo nagpapahype ng mga video. Kumbaga, tutorial yung pinili kong video para mas maraming matulungan. Kahit hindi ganun karaming mga views. Ang ano kasi, matuto na tayong lahat. Kayong mga nakasubscribe sa akin, matuto kayo ng mga ganitong basic. Para pag nagkayo computer shop, makabili kayo printed PC, pwede nyo pag-practicean. Okay guys, yan lahat ng video yung ginagawa natin, basic tip, basic tutorial ay para sa inyo yan. Kaya kung di ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka na. Napakaraming basic tips, basic tutorial na gagawin natin guys. Okay, ingat guys.